Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Muling linampaso nga ni Vice President Sara Duterte itong sikuting ng Norte, Lisa Smugs at Tambaluslos. Dito nga natin makikita na talagang hindi na nga makayanan ni Vice President Sara Duterte ang pinapakita at ginagawa nga ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng Malacanang. Ang nakakalungkot pa dito mga kaibigan, isang-isa ito si Kuting ng Norte na nagpapatigil nga sa mga imbestigasyon sa mga kabalbalan na ginagawa ng mga mambabatas na ito. Dito nga natin makikita bakit pinapatigil ni Kuting ng Norte ang pag-iimbestiga sa mga korap na opisyales dahil ayaw nilang malaman na isa si Kuting ng Norte at Lisa Smugs at Tambaluslos na protektor ng mga hindi magandang gawain sa bansa natin. Kaya nga talagang ginagamit ni Kuting ng Norte ang kanyang makakaya para ipatigil na imbestigahan ang may record ng mga korap ng mambabatas na ito, tulad na lamang ni Jonggoy, ni Escudero at ni Kumar at ni Guo na ito ay pinapatigil nga ni Kuting ng Norte ang imbestigasyon dito. Ang nakapagtataka at nakakalungkot talaga, bakit ipapatigil ito ni Kuting ng Norte na imbestigahan ang mga ito, sa anong kadahilanan? Kaya naman mas lalong nanggalaiti nga sa galit si VP Sara Duterte at handang-handa ng kalabanin at puksain ang mga korap na nasa Malacanang at pati na itong si Kuting ng Norte. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Grabe yung ayuda ngayon, hanggang ngayon ang bimigay pa rin ng ayuda. Ang resulta, putang ina, dinabasa sa sa survey. Nasa Surigao del Sur na naman sila, namimigay ng ayuda. Ito yung patunay. Nyor, yung pinsan mo, sinusuka ho talaga. Hello, Gold Magic Giant. Sabi ni Jim Ares, naglaho ng pangalan ni Tambaluslos. Putang ina, naglaho nga. Buti pa to si Yormisco, di naman nag-iipal, di naman nagkukupal. Pero hayaan, nabasa sa awa ng Diyos. Pero ito si Tambaluslos, Diyos por santo di amigo, na anita yata ng mga katutubong aita itong si Tambaluslos. Negative 0.0000%. Nagago na. Hello, Ma'am Corazon Estero, sabi ni Daryl Gatpayat, mahinang maligno. Magkumpisal ka muna, Tambaluslos, kay Satanas. Magpaturo ka, nakulam yata. Ito, pag-usapan rin natin itong patungkol sa Kingdom of Jesus Christ saglit. Kasi nga, nakakabinging katahimikan ng bangag admin ni Da Junior. Ang nagbigay lang ho kasi ng statement itong si Tambaluslos Abalus. No? Sabi ni Nitcast Trampolin, mukhang kasing lawak ng Miss Philippines eh. Ano? Mukhang ang may utak ho talaga, mga kabisdak, sa pagransak ng Kingdom of Jesus Christ ay itong si Bangag. Bangag-bangagan lang talaga. Kasi mantakin mo, bakit tahimik siya? So, ibig sabihin, gusto niya yung nangyayari sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy. O baka naman, siya talagang may utak. Utak amahong. Sabi ni Degard Asus, walang iba. Wala na talagang iba. O ito, tinirada ho yung katahimikan ni Da Junior sa nangyayari sa Kingdom of Jesus Christ. Pakinggan natin. Higit isang linggo na ang nakalilipas matapos ang overkill na pagsisilbi ng warrant of arrest ng kapulisan sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ, ay dama pa rin ng mga taga-KOJC ang tromang idinulot nito. Kaugnay nito, hindi nila maiwasang questionin ang pananahimik ni Pangulong Bongbong Marcos sa labis na dahas na kanilang sinapit sa kamay ng kapulisan. Si Jade Calabroso sa report.
Yeah, we are still coping up no sa very traumatic experience. Kung tayo mga adult na no nahirapan nga cope up no sa napaka-traumatic experience, how much more yung mga bata. Naawa talaga ako sa mga bata no na labis na naapektuhan yung pagsalakay marahas, violente na pagsalakay po sa ating mga kingdom compounds. So sa ngayon po, patuloy po ang ating pagbabantay kasi nandun na yung pakiramdam na kahit sa sarili mong lugar hindi ka naligtas. Mananatili nang nakatatak sa isipan ng publiko at mga miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang June 10, 2024, ang araw na persahan at marahas na pinasok ng mga armadong kapulisan ang religious compound ng simbahan sa Davao City. Bukod sa trauma na idinulot nito sa mga kabataan at kababaihan, nagdulot rin ito ng hinanakit sa mga miyembro ng KOJC dahil sa ginawang paglapastangan ng mga ito sa lugar kung saan hindi lamang nila itinuturing na tahanan kundi sagradong lugar na ibinigay ng amang makapangyarihan. So ang ginawa natin nung nakaraang Lunes, no, 1 week after sa June 10, may reconsecration sa lahat ng compounds. No? Kasi nga, pumasok sila dito with the evil hearts and malicious minds. Kasi nga, ang lugar na ito dedicated lang. Hindi natin in-expect yun. Bakit sila pumasok ng ganyan? Ang iba pa umihi sa pader, dumudura kahit saan. And we treated this place with full respect. Because Anong narinig nyo? Yung iba umihi sa pader, animal, mga aso nga. No? Hoy! Sa mga sap na lumoso, umihi kayo sa pader, animal, aso kayo. Hindi nyo alam? Yung Kingdom of Jesus Christ ay huli nga ho yan. Sagradong lugar. Yung KOGC Glory Mountain sa central nila sa Davao. Umihi kayo sa pader. Gaya-gaya kayo dito kasi sa Manila eh. Samantala sa Maynila, saan pwede umihi eh. Naka! Ang babastos ninyo, thank you. Grabe naman doon si Dayon yun. Alay. because nandito ang presensya ng Ama bilang mga kingdom citizen. Dahil sa hindi katanggap-tanggap na ginawa ng kapulisan, kinwestiyon ito ni Brother Carlo Catiil na isa sa mga KOJC minister na kung kaya rin ba nila itong gawin sa ibang relihiyon. Kung ihambing natin, magagawa ba nila yan sa mga kapatiran natin Muslim kung pasukin yung mga mosque nila, Patay. yung mga bahay-sambahan nila? Sa about sa mga kapatiran natin ng mga Katoliko, kung pasukin yung mga bahay-sambahan, mga katedral nila. Di Malamang Sir Carlo Catiil, kung gawin yan sa muski, dila lang way abud. Oo. Gagawin yan sa kapatid nating mga Muslim yung ginawa sa Kingdom of Jesus Christ. Kinabukasan si Dayunyor wala na sa Malacanang. So ibig sabihin, mabait pa nga. Itong KOJC hindi pumalag. Kasi kung sa ibang relihiyon yan, talagang mag-uurumentado sila. At yung kaliwang paa talaga ni Dayunyor, hahatakin talaga yan mga animal. Ito pa lang, mabait ang KOJC, binastos pa ninyo. Di ba? Ganun, ilagay nilang isipan nila doon. Ito yung place of worship natin. Sagrado po ito para sa amin na sa atin na mga kingdom citizen. Ito yung binigay ng Ama, hindi lamang property na pangkaraniwang property. Dagdag pa sa sakit at trauma na natamo ng mga KOJC missionary ang ginawang pagbabaliktad ng pambansang pulisya sa totoong nangyari. Bilang mamamayang Pilipino, kinwestiyon din ni Catiil ang pananahimik ni Pangulong Bongbong Marcos sa labis na kapangyarihang ginamit ng kapulisan sa walang kalaban-laban ng mga misyonaryo ng KOJC. We demand him as Filipino citizens. We demand him ano yung nangyari, ano yung masabi niya sa nangyari itong sa paglusob sa mga KOJC compounds. Bakit po tahimik po tayo? Mr. President, bakit po tahimik po tayo? Kami po yung nagluklok sa iyo sa pwesto. Bahagi po kami sa sambayang Pilipino na nagtiwala po silang luklok sa iyo sa pwesto. Ngayon po, kami po yung inaapi sa gobyernong niluklok po namin sa pwesto. Sa gobyernong kami rin po na mga nasa mamamayang Pilipino ang nagbigay ng kapangyarihan. Yun po yung kapangyarihan inabuso at binalik po sa amin ang pang-aabuso. And then, wala kang marinig, man lang. Yun po, nakakasakit po sa damdamin. Hindi Yung leader na ito, ang tawag dito, tungaw. No? Gandang gabi ho sa inyo, Crisal Spectli mo, Ma'am Corazon Austero. Ma'am Corazon, takasi, Makuro, tsaka Limlim. Yung leader na ito, walang bayag. Mantakin mo, ang linaw-linaw ho sa nangyayari.
dyan sa QGC. Pang 11 days na nga, natanong ko nga to kanina kay Councilor Danny Dayanghirang. Isipin nyo ho, presidente ka, tahimik ka sa nangyayari sa QGC. Ang liwanag naman po yung karahasan at pambabastos nila sa naturang simbahan, reliyon. Bakit tahimik? Bakit tahimik, Kanyor? New Time Traveler, magandang gabi ho sa inyo. Sabi nga nila silent means yes. Nyor, tahimik ka, ikaw kaya ang may utak nito? Ikaw kaya ang nag-utos? Kami po'y nagtatanong. Di pa naman siguro bawal magtanong. Baka po tayo'y makontempt. No? Josephine Andres, magandang gabi ho sa inyo. Bakit ang tahimik mo? Di ba tatay ka ng lipunan? Yung mga anak mo tinarantado ng SAP. 11 days tahimik? Sana tumahimik ka na lang habang buhay. Anong klaseng liderato ito? Kung si Tatay Digong lang nagkaganito sa panahon niya, nako, puno ng mura, may kasama pang baon. Back and forth. Kasi siyempre kung ikaw presidente ng Republika ng Pilipinas, lalo na ngayon, ang Davao ay pinaka-second safest city sa buong Southeast Asia. Pinaka-latest. Ay siyempre, pag ikaw presidente, ay ako madumihan yung record ng Davao. At si Tahingkok, animal kayo. Wala namang ginawang masama yung mga yan. Nagpadala kayo ng 2 batalyong SAP. Ginago pa ninyo. Mga hayop pa kayo, umihi pa kayo sa pader. Di ba ninyo alam yung CR? Alam nyo po yung CR sa QGC? Kayo mga SAP, kung naihi kayo, pwede kayong umihi sa CR ng QGC. Alam nyo po ng comfort room ng Kingdom of Jesus Christ? Ako, nakapunta ako. Pwede akong magsalita sa inyo. Yung comfort room ng Kingdom of Jesus Christ, pwede kang kumain sa loob ng CR. At pwede kang matulog. Pwede kang magkape doon sa loob ng CR at magmerienda. Bakit ko masabi na pwede kang magkape kumain sa loob ng CR? Kasi napakalinis ng CR nila. Napakalinis Ang bango pa ng CR nila. Tapos kayo, mga tambalos-los kayo, sumiihi kayo sa sa pader. Binaboy ninyo. Ganun kalinis Kung meron man sigurong malinis na CR, ilang mga hotel na ba napuntahan ko, pero pagpasok nyo po sa KOJC, pwede po kayong kumain doon ng siupaw. Marami sa kalilinis po. Tuloy po. Lingid sa kaalaman ng lahat na labis ang ibinigay na suporta ni Pastor Apollo C. Kibuloy kay BBM noong 2022 elections dahil sa pangako nitong itutuloy ang magandang nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kami buong Kingdom Nation, pamuna na kami mahal na pastor, todo suporta. Kasi manay, todo suporta, full support po. We are not asking anything in return po. Wala po yung string attached pag magtulong po, tumutulong kasi naniwala po kami sa plataforma po ninyo. Naniwala po kami nung sinabi po ninyo na ipagpatuloy po ninyo ang mga nasimula na ng Duterte administration. Naniwala po kami na babangon tayo, sabay-sabay tayong babangon. Pero po sa tingin namin, mahal ng Pangulo, baliktaran po yung nangyari. Sa mga issue po na mga kagaya nito, mga national interest, wala po kaming maririnig. Wala pong assurance. Mas matatanong namin sa rin, may gobyerno pa tayo? Gobyerno ng iilan lamang ng sariling interest? Paano na po kami? Paano na po kami na mga mamamayan lang? Kahit na yung boses natin, pinipigilan, ginugurgur. Bukod kay BBM, kinwestiyon rin ni Katiil ang pananahimik ng mga opisyal ng pamahalaan na tagapagtaguyod at tagapagtanggol daw ng mga inaabusong kabataan at kababaihan. Nagtataka ako, dati, kung may mga maabuso lang na bata at kababaihan, titindi ka agad yung mga lumalaban sa karapatan ng mga kabataan at kababaihan. Ngayon, may narinig ba kayo? 1 week na po. May narinig ba kayo? Puta sa pool sila dito. Simple lang yung sinabi ni Sir Carlo Yung mga dating, ito yung tinutukoy ko kanina, tinanong ko kay Danny Dayanghirang na
ano na, 11 days na bukod sa katahimikan ni Bangag, yung mga human rights advocate. Mga human rights advocate ho, nasan ang mga animal? Noon kay Tatay Digong, akala mo magrarally araw-araw yung mga human rights advocate eh. Human Rights Commission. Di ba? Commission on Human Rights. Nasaan sila? Wala man tayong narinig na tinutuligsa nila itong karahasan ng ginawa ng Sapni Bangag. Baka takot ang mga tambaluslos. Kasi ho, kung tinitingnan po natin itong nangyayari sa KOJC, kung ikaw ay human rights advocates, lalo ka na biros, sabi mo, committee mo para sa women's and children's gender equality, nag-iimbestiga ka kahil sa mga pang-abuso, ano ito? Mga wala kayong tungaw. Sabi ni Double A, nabayaran na lahat. O, wala na, pira-pira na lang tayo. Sampaling ka ng kaliwat kanan na nakagano na pira. O, mahimik ka, ilang bandul ba sa'yo? O, ito, bigay ko sa'yo. Pero guys, maliwanag po yung niyurakan, yung karapatang pantao ng mga taga-KOJC, mga kabataan na trauma. Kahit man siguro sa kabataan na lang. Magda siguro isama yung mga matatanda. Yung trauma na lang ng mga bata. Hoy, Commission on Human Rights. Nasaan kayo mga animal? Sarap nyo pagbumurahin. Kailangan kayo ng mga batang biktima ng Sapni Bangag. Ano, bulag kayo? Bungol kayo? Sobrang dami na pong video kumakalat buong mundo na ito yung ginawa ng Sapni Junior, pero ang tatahimik ninyo. Nasaan yung United Nation na nagtutulig sa kuno sa mga mapang-api? O hito na ho, ano bang tawag ninyo ito? Hello, tropang Dabawi na magandang gabi sa inyo. Patusok guys! At ang nakakalungkot ha, sabi nga ni partner Admar, mayroong mga katutubo pala na hinimatay, inatake. O, di ba ho? Inang Pilipinas na ito, walang kwenta human rights advocates, nasan ho kayo? Magsilabasan kayo, mga tambaluslos kayo. O, ito, pakinggan nga natin to guys. Kung ikaw ang tatanungin, ano bang grado na may bibigay mo? Teka lang, hindi yan, ito. Lahat po na nagbibigay importansya sa karapatang pantao at saka sa supremacy ng ating saligang batas, lahat po tayo dapat manggalaiti sa galit sa nangyari dito sa lugar na ito. No? Dahil binaliwala na po nila ang saligang batas, binaliwala na po nila yung karapatan, hindi lang po ng mga IP, but ng ating mga mamamayan. Kung nagawa po nila yan, ngayon, paulit-ulit po nila po pwedeng gawin yan kung hindi natin sila padadalhan ng mensahe na ito'y mali at hindi dapat maulit. Patuloy nating tinututukan itong naganap na paglusob ng mga otoridad dyan sa mga KOJC compound. At kanina nga, kabilang doon sa mga nilusob ng mga otoridad, itong dyan po sa Kitbog, sa Malungon, Sarangani Province. At natuklasan natin, attorney, na pati pala yung mga pamamahay ng mga katutubo sa labas mismo ng compound ng KOJC ay nilusob at sa pilitang pinasok ng mga otoridad. Naku, bago to ha, bago to. Ng KOJC Legal Counsel, ano-ano ho po ba yung mga violations o labag? Bago to mga kabisdak ha, kasi yung alam lang natin, nilusob lang yung yung property ng KOJC, pero ito, yung mga bahay pala ng katutubo, pinasok din. Grabe ng paglabag to mga kabisdak. Walang search warrant yan ha. Bag sa batas, mga mali at illegal na ginawa po nito mga armadong otoridad dyan po sa Kitbog, Sarangani Province. Nakakabahala talaga yung mga gawain ganyan kasi nakasaad sa ating Bill of Rights at ngayon nga po College of Law graduation ng aking pagtatalpitian. Nakasaad po talaga that the right of the persons to be secure in their persons, places, and papers shall be inviolable except upon lawful order of a judge after examination of witnesses and after particularly describing the place to be searched and the items to be seized. No? So ito po ay napakalaking paglabag sa garantiya
na nakasaad sa ating saligang batas, ang pinakabataas na batas sa ating bayan, na kinakailangan magkaroon ng seguridad ang ating mga kababayan sa kanilang pamamahay, sa kanilang mga papeles at sa kanilang pagkatao. Ito po talaga ay labag, at dahil po labag sa ating saligang batas, labag sa ating criminal law criminal procedure, at dahil yan nga po ay napakalaking paglabag, lahat po ng ebidensya na nakalap dyan ay hindi po pwede magamit bilang ebidensya sa kahit anong pamamaraan. No? At kaya nga po dapat na maging matatag ang KOJC at kanilang ipaglaban ang kanilang karapatan nang sa ganun po hindi na maulit ito. No? Ito po hindi na magiging laban-labang ng KOJC, ito po magiging labanan ng buong sambayan ng Pilipino, dahil kapag nalabag po itong ganitong karapatan ng seguridad sa ating mga pamamahay at sa ating mga lugar, ay mauulit po muli yan. Ito po ay isang patunay na totoo nga po yung pula ng marami na parang nagkaroon na ng martial law, bagamat hindi pa po nagkakaroon ng kahit anong deklarasyon ng martial law. Ang mga katutubo, unang-una ay mamamayan, mga Pilipino. At ang nalabag dito ay yung pinaka-importanting garantiya na magkakaroon sila ng seguridad sa kanilang mga pamamahay at sa kanilang mga lugar. Bagamat nagbibigay din ng proteksyon ang IPRA law, no? Ito po ay ordinaryong batas na naalabag din. No? Ang importante maintindihan natin dito ay bagamat mayroong mga batas, mayroong saligang batas, ang saligang batas pa rin ang pinakamataas na batas, at kapag yun ay nalabag, hindi talaga katanggap-tanggap. So yan po nangyari. No? Yung IPRO naman po, yan ay nagagarantiya na meron silang karapatan sa kanilang lupang sinilangan. No? At nandyan din yung ating obligasyon na talagang arugain at itaguyod ang mga interes ng mga IPRA na kapag dinabag ang kanilang basic human rights, syempre po yan ay paglabag sa karapatan, hindi lang bilang IPs, kundi bilang mga Pilipino, bilang mamamayan sa mundo ito. Hindi lang po sa Pilipinas. Alam nyo ho, itong mga, itong Marcos admin, desperado, no? Kahapon lang, di ba, sabi kahapon lang nangyari, pinasok yung mga bahay ng mga katutubo. Meron ba kayong search warrant? Wala nang batas-batas kay Bangag. Alam mo mga kabisdak, no? Itong mga katutubo, kung ginaganito ho ng gobyernong ito, abaho, baka biglang wag naman ho sana ha. Kasi, minsan, pag naiipit yung mga katutubo, alam mo ho ba saan sila pupunta? Sa bundok. Wag naman sana mangyari yun. Kasi ang ginagawa nga ho yan ng KOJC, mga katutubo dyan sa Davao, di ba, yung mga manubo, tinutulungan para hindi ma-recruit ng mga NPA. Kung binabraso ito ng Bangag admin, baka biglang magdesisyon. Ay, teka lang, hindi na maganda itong gobyerno na ito. Kasi nga, wala nang batas-batas, tayo mga katutubo, nagrabyado na naman tayo. Sama na nga ho tayo sa bundok. Kasi pag ganito lang ginagago kami sa Bangag admin na ito, anong aasahan nating hustisya? Kasi pag tiningnan mo yung Kingdom of Jesus Christ nga, ang laki ng organisasyon, tinarantado. Tapos tayo pa nga, ultimo lang tayo. Baka, biglang madesperado itong mga to, umakyat sa bundok at biglang mag-armas. Kaya dapat meron tayong mga magiging opisyal ng gobyerno galing sa katutubo. Gusto ko yung si Oscar Rivera ng Aita. Alam niyo ba? Oscar Rivera ng Aita. Mantakin mo ha. Magulat ka, ito katutubo o ito kukunik ko lang. Kung doon kayo napunta na padpad kay Haring Oscar, baka pugutan kayo ng ulo. Alam mo, kwento ko lang sa inyo ha. Si Pastor Kibuloy ay nilusob ng SAP, di ba? 2 batalyon. Pero itong katutubong Aita na si Oscar Rivera, noon pala, nilusob rin sila ng mga SAP.
Mga 2 batalyon din yata pinadala. Ito, ikukunik ko lang. Alam mo yung katapangan ni ng mga Aita? Ang ginawa ho nila. Lumabas lahat ng Aita kasi mukhang merong politiko na gustong agawin yung lupa nila. Lahat ng Aita lumabas, nakabahag lahat. At sa pangunguna ni Haring Oscar, may dalang mga Indian pana. At ang sabi ni Haring Oscar, umalis kayo dito, ako ang hari dito. Pag hindi kayo alis dito, lalabang kami sa inyo. Puta, natakot yung mga sapi. Kaya nagulat ako nang ikwininto ni Haring Oscar sa akin eh. Sabi ko, Haring Oscar, hindi lang pala si Pastor Kibuloy yung naunang pinadalan ganyang karaming sap. Ikaw pala yung nauna. Oh. Ma'am Rachel, maraming salamat po sa inyong pakulay. Bakit ko na yung kwento? Kasi yung katutubo, mahalin natin ang mga yan. Yan yung mga Pilipino, kultura ho natin yan na dapat hindi po natin sila tinarantado. Hindi po natin sila ginagago. Alam, pag nagiging senador ito si Haring Oscar, sabi niya ipagtatanggol ko kayo, mga katutubong IPs. Kung hindi ninyo alam, ang Pilipinas ay walang death penalty. Pero, yung mga katutubong Aita, meron palang hukom bitay sila. Merong death penalty. Mantakin mo si Pastor Kibuloy, inisip pa yan ni Pastor Kibuloy ganun na magiging plataforma ko. May death penalty. Pero meron palang existing na death penalty sa ating bansa na until now ini-exercise nila. Kung buhay ang inutang sa mga katutubo, buhay rin po ang kabayaran. Ganun yung mga katutubong Aita. At may berdugo rin pala sila. May death penalty. Kaya ganun karespetado ang mga katutubong Aita. Oh, antakin mo yan? Kung ang Pilipinas mayroong ganon, lahat ng mga kurakot, bitayin, sa pamamagitan ng berdugo, bugot ulo ba? Utang ina, wala nang tatakbo sa senador. Wala nang takbo sa Senado. Kasi nakakainis Pati katutubo, ginagago ninyo. O tika, ito pa. Pakinggan natin to. Patuloy nating tinututukan itong naganap na paglusob ng mga otoridad dyan sa mga KOJC compound. At kanina nga, Ay, teka kabilang lang. doon sa mga nilusob ng Ito na pala yun. Ito na lang pala yun. Isa lang ho yun. Sabi ni Sara, ang balitaw, tulad din ng Tausug tribe, kapag pumatay sa buhay, buhay din ang kabayaran. Sabi ni Tropang Dabawin niya, mas maganda dun, death penalty agad pag may ebidensya. Pero, hindi naman sila basta-basta na nagbibitay daw, death penalty. Talagang dumadaan din sa council. Kailangan may ebidensya din. Tingnan mo, may political will pala itong si Haring Oscar Rivera. Heto mga kabisdak, pag-usapan din natin ang pagiging kulilat. Kulilat patusok gay ni Tambaloslos. Hindi to kulilat kasi walang numero. Vice President Inday Sara muling nangunguna sa pinakabagong survey, presidential survey. Ito na tayo ngayon. At Inday Sara, alam ko mas lalong tataas pa ho ito Siyempre may nangunguna, meron dong bagsak, meron ding kulilat. Wala, hindi na sinama Negative daw kaya hindi na sinama. Loko. Hindi umubra yung pa-concert ni Daniel Padilla. Hindi umubra yung ayuda nation. Tinarantado kayo. Yung binigyan ninyo ng ayuda, tinarantado lang kayo, tambalos-los kayo. Hindi man kayo pumasok sa survey. Di ba ninyo ito? Home court yata nila tong survey form na ito. Pero wala, as in, wala. Zero. Butang nakakahiya.
Milyon-milyon ang ginamit para sa mga trolls. Hindi lang milyon, baka bilyon eh. Atake sa mga Duterte, ang resulta, number 1 pa rin. Tapos yung si Tambaloslos, sa awa ng Diyos, di mananinag. Oh, ito! 2028 latest presidential survey. Palakpakan po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Sabi ni G-Port negative, may utang pang animal. Karambali. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi nga tatantanan itong siguting ng Norte na ito dahil nga sa kanyang patuloy na ginagawa ng mga kabalbalan at mga kababalaghan sa bansa natin ay kailangan hindi na ito palagpasin at dapat nang parusahan at ikulong ang dapat ikulong. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.